Yeah, what's up mga ka-dailies? Isa na namang mapagpalang araw, hapon man o gabi sa inyong lahat. At syempre, saan man kayong dako ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan na nga, at sa video ito, no, mag-react tayo dito sa isang nanay, no? Isang loyalist na ipinagtanggol ang mga Marcoses. Ayan, syempre, bakit ko na ba nasabi na nakabilang na naman ang Marcos, no? Syempre, ang aking sinusuportahan ay isang Marcos, o mga Marcoses, no? At dito nga ay sinabi niya na huwag maliitin ang mga Marcoses dahil ang mga loyalist ng Marcos, sila din po ay sumuporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte at sila din po ang nasa likod din ng pagkapanalo ng sasabing presidente. Yan po walang iba kundi si President Duterte Digong. At syempre, hindi ko na patagalin kundi panuorin po natin itong video, no, ni nanay kung saan ay meron siyang mga inilabas na dapat nating malaman. Magugulat kayo sa kanyang mga ilalabas. Panuorin po natin ito. Kung may simula, mayroon pong katapusan. Ha? Kaya hindi po ito yung katapusan ng ating buhay. Ito po ay nagsisimula pa lamang na tayo ay bumangon. Kasama na po dyan yung ating pagbangon dahil doon sa nagdaan na mga administrasyon na naging dahilan kung bakit dumausdos ang ating pong ekonomiya, ang ating pong kalagayan pandaigdig. Yung dati-dati tayo ay isang malakas at kinikilalang bansa, pero dumating yung panahon dahil nga doon sa isang tinatawag na fake revolution, meron pong fake Vice President. Meron din po sinasabi ngayon na fake revolution, yung EDSA revolution, na para masintaw lang si Cory Aquino sa posisyon at mapatalsik yung dating Pangulong Marcos sapagkat balakid siya sa mga kagustuhan ng kano dahil nagsisimula po si Pangulong Marcos na maging nationalistic. Ayan, at marami rin ang nagalit kay Pangulong Marcos, yumaong Pangulong Ferdinand Marcos dahil nga doon sa pagpapatupad ng CARP, yung pagkuha ng mga malalaking sukat ng lupa ng mga asyendero at mga nag-aari ng mga malalawak na lupain. So ito po ay ipinamahagi sa ating mga magsasaka, sa ating mga mahihirap na mga kababayan. At yan po ay nagsama-samang dahilan para magkaisa ang mga kano, ang mga oligarko, mga naghaharing uli, mga swapang gahaman ng mga oligarkong politiko para magkaisa. At nang dumating ang pagkakataon na nang si Juan Ponce Enrile ay nagtatayo ng junta at sumanib ito naman si Fidel Ramos na naggaling-galingan na pero ang totoo siya po ang nakalikha ng mas maraming human rights abuses sapagkat siya po ang pinuno noon o hepe ng Philippine Constabulary. Kaya nang magsanib sila, nanawagan ito rin isang kardinal nang sabi para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Pagkatapos ng sumuporta, pero alam na rin natin at may mga nagbalita na mga naunang naupo doon at tumanghod ay ito po mga New People's Army, mga makakaliwa bilang pagsuporta kay Cory Aquino. At iyan, diyan na po nagsimula yung kalbaryo ng sambayanang Pilipino. Na ngayon, sabi ko nga, kung malalampasan natin ang pandemya, malalampasan din po natin itong sinasabing kahirapan at yung kaunlaran na ating minimiki
sa pamamagitan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya tayo po ay nagsisimula ng bumangon, umangat ang ating ekonomiya na sinasabi nga at kinikilala maging ng World Bank na isa sa pinakamatatag na ekonomiya sa buong mundo sa ngayon na panahon ng pandemya. O yan, di po ba? At yan ang gusto na mabuwag, gusto masira nitong mga sakim, ganid, gahaman sa kapangyarihan na gusto ay mabalik sa kanila ang nakakawala na kapangyarihan dahil kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya lahat po ng kanilang magagawa na paninira, akusasyon, pagbibintang, lahat po yan ay ginagawa nila na akala nila ang isang probinsyano ay madaling mapatalsik, pero nagkamali sila sapagkat ang probinsyanong presidente ay suportado ng mas maraming bilang na mga mamamayang Pilipino. Kaya hanggang ngayon, eto pa rin tayo at pinipilit pa rin nila na sirain ang kredibilidad, lalo pa at papalapit ng papalapit ang panahon ng 2022 presidential election. Na ngayon ay tila nagkakaroon ng kaguluhan. So, yung sinasabi natin na nagsisimula na tayong bumangon, pero ngayon ay tila biglang nagulo ang tabakuhan dahil sa biglang pagsingaw, pagkakadiskubre na itong si Manny Pacquiao talagang 2020 pa lang ay talagang planado na yung kanyang pagtakbo sa pampanguluhan habang siya ay nakikipaglandian sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bumiro kay Manny Pacquiao. Kung natatandaan mo nung kanyang kaarawan, kailan ba yun? 2019? Nasa silsa sa yun. Na kaarawan ni Pacquiao, sinabi ng ating Pangulo, tinaas pa yung kanyang kamay. Ito ang susunod na presidente. At nabuo sa kanyang marahil, sa kanyang isip na siya ang itatakbo ng PDP laban na sa pampanguluhan. At kaya 2020 ay yari na yung kanyang mga tarpulin na vote Manny Pacquiao for president at yung kanyang jingle na nilikarin, pinalitan lang yung mga lyric ng Bayang Ko ni Freddy Aguilar na siya rin lumika nung awit ni Pangulong Duterte habang siya ay naglalakad, di ba? Yari na po, yan ay nayari daw December pa, 2020, ay yari na po lahat yung kanyang mga tawag dito mga gamit, mga materialis niya para sa kanyang kampanya sa ngayon, 2021, pagkatapos ng register ng kandidatura niya. Nagsisimula na po dyan ang bakbakan. Kaya galit si Pacquiao dito kay doon kay sa Energy Vice Chairman Tusi na dahil nga meron silang ginagawang resolusyon at pinipirmahan ng mga miyembro ng PDP laban na pinatatakbo si Pangulong Duterte at nagbiro naman si Pangulong Duterte na itong si Bongo ay ang presidente, kaya tinawag niya President Go. So yun ay biro lamang, pero kinuha po yan ng media at pinalaki, kaya nagkaroon ng tinatawag na Go Duterte tandem at nagkaroon na ng iba't iba na mga tandem. Meron leche tandem, merong ano ba yung iba-ibang tandem, James? Kaya nga puso nila yun at tapang ni Dilima. Ano yun? Puta. O yung puso ni Lenny, tapang ni Dilima, puta. Meron pa. Kay Lacson at kay Soto. Ano naman yun? Lason. O talagang lason yan.
Oh, sige, ano pa? Ano ba? Marami pa eh. Oh. Iba-iba. Kombinasyon, naaral pa nila kung sino. Wala silang makitang pwedeng itapat sa ngayon eh. Ang napupunan natin, bakit inaalis nila sa mga pinag-uusapan ang pangalan ni dating senador Yan. Bong Marcos, Bongbong Marcos, na parang hindi nila Sinasama sa mga tandem o sa mga usap-usapan. Samantalang, kung meron tayong nakikita na matinding maglalaban, kung hindi ka kandidato, si Sara, na sinasabi naman niya, hindi siya talaga kakandidato at naging si Pangulong Duterte, ayaw din na pakandidato sa pagkapangulo si Sara Duterte, Mayor Sara Duterte. Pero, kung talagang maglalaban-laban, meron yan po. Sige ko. Meron. Ano ba yan? Ako, yung sinasabi ko, hindi galing sa akin yan. Yan po, nalalathala o na pinopost diyan po sa social media na nababasa ko. Kung minsan, talagang napapahalakha ka, napapatawa ka. Pero sila naman ay parang totohanan naman yung mga post nila, pinagtatandem-tandem nila. Yung mga politiko na nag-aambisyon. Pero sabi ko nga, ulitin ko, kung meron man maglalaban-laban na katulad ni Po, Tony Robredo, Lacson, sino pa? Pacquiao. Sino pa? Meron pa, nag-aambisyon. Ramon Ang na. Katulad ng pangalan ni Ang. Katulad ni Ramon Ang. Dati si Pangilinan, nagkatunog yan. Pero ewan ko nga, walang katunog-tunog na. Si Ang ngayon. Wala nang maano sila ni Presidente Duterte. Di ba? Masabon. Masabon. Mukhang nanahimik muna. Pero dyan, wala tayong nakikita na matinding maglalaban. Kundi si Senator Bongo na ang ipinakita ay malasakit sa dukha at maralita na ngayon ay tila siya na lamang ang senador na kumikilos at lumilika ng mga panukalang batas para sa kapakanan ng mga dukha at maralita. At hindi naman natin pwedeng tawaran yung naging karanasan ni Bongbong Marcos bilang dating naging gobernador, naging congressman, naging senador. May prueba din yan. Mayroon siyang talagang tinatawag natin na kolateral na pwedeng iharap sa taong bayan at hindi rin natin pwedeng masukat. Ito pong mga grupo na hanggang ngayon ay loyal, na sinasabi nga natin na halos yung pinakamalaking bilang ng boto noong 2016 ni Pangulong Duterte ay galing sa suporta ng mga Marcos sa pamagitan ng mga Marcos loyalists. Kaya hindi natin pwedeng maliitin baliwalain ang Bongbong Marcos kung sakali na ito ay magdesisyon na tumakbo sa Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Ako, mas nakikita ko ang matinding naglalaban ay hindi si Pacquiao, hindi si Bongo, kung hindi si Bongo at si Bongbong Marcos. Sapagkat sa nakikita nating reaksyon, kahit sabihin natin na maraming salapi, maraming datum si Manny Pacquiao, bukang sa nakikita ngayon, kung ngayon magkakaroon ng eleksyon, tuwad ang kaldero ni Manny Pacquiao. Marami po ang naiinis sapagkat nakita na nila kung ano ang tunay na karakter nitong si Pacquiao. Nasabi ko nga sa inyo, di ba, siya, yung bang nakikita natin, dumidikit siya. Kasama siya. Madikit siya. Pangulong Duterte, yung pala, habang siya ay nakikipag-grabbing elbow sa ating Pangulo, ginagawa na niya yung lason, yung kanyang mga paraphernalia, political paraphernalia.
para sa kanyang pagtakbo sa pampanguluhan. Pero hindi po handa. Sabi nga nung iba, hindi pa hinog si Manny Pacquiao. Hindi pa panahon. Oo. Siguro, pag nagkaroon ka pa ng mas malawak na karanasan sa politika, at hindi ka napadala sa sulsol, Yan, may pag-asa ka pa sa maaaring mga susunod Sa darating na panahon. Total, batang-bata ka pa eh. Napakabata pa. Kulang na kulang ka pa sa karanasan. Hindi pa sapat yung pagiging champion mo dahil hindi naman boxing ang iyong Ibang laban to. pupuntahan. Hindi naman tayo, sabi nga, nakatulad sa ginagawa mo na makikipagbasagan ka ng muka o bugbugan. Ito po ay governance, pamamalakad na kailangan po yung sapat na karanasan, yung tinatawag na expertise dahil sa tagal mo sa politika at sa karanasan mo nahinog ka. Yan. Alam mo na yan. Yan ang masasabi natin, nahinog ka na at pwede ka nang sumabak sa pampanguluhan. Pero sa ngayon, ang nakikita natin ay yabang pa lamang dahil sa iyong edad na 40, ang hangin pa lang yan, hangin pa lang. Akala mo, dahil sikat ka, popular ka bilang champion ng ilang divisyon sa boxing, pwede ka na maging pangulo. Iba ang larangan ng pagiging pangulo at iba ang larangan ng pagiging champion mo sa boxing. Kaya ako, wala tayong masamang tinapay kay Pacquiao. Ako tagahanga din dahil sa karangalan mo sa ating bansa, nakilala ang Pilipinas muli. Nanunay tila nakakalimutan, pero nang ikaw ay naging champion sa iba't ibang divisyon sa larangan ng boxing, muling nakilala naalala ang pangalang Pilipinas. Yung panahon ni Ilorde, di ba? Nabuhay dahil doon din sa panahon ni Ilorde, sumikat tayo sa boxing at lalo tayo sumikat nang pumasok ang Manny Pacquiao. Pero walang duda yan. Credit talaga niya. Nasabi po natin na hindi sapat yung pagiging champion mo sa boxing para pamahalaan mo ang ating bansa bilang pangunahing lider. Baka kaganda-ganda at umaangat na ang ating bansa, baka mawindang na Ma-knockout tayo. dahil sa nakita natin na hindi ka yung pwede na magtuloy ng mga pinasimula ng ating Pangulong Duterte dahil nakita diyan sa iyong desisyon, diba, na ikaw ay sumasaliwa, pero ikaw ay nakikipagmabutihan, pero lihim kang gumagawa ng iyong mga political paraphernalia sa akala mo na ikaw ang itataas ang kamay ni Pangulong Duterte. Dahil biniro ka si Pangulo naman ang hilig mo. Diba? For all we know, baka si Bongbong Marcos sa bandang ang itaas niya ang kamay. Bakit ang hindi? Kung hindi tatakbo si Sara, kung hindi tatakbo si Senator Bongo, diba? Kung sabi naman ni Senator Bongo, dahil umaasa siya kay Pangulong Duterte, na kung magbibisi presidente si Pangulong Duterte, itatakbo siyang presidente. Pero meron din mga pumapalag at hindi pa rin ganap ang pagtitiwala, bagamat ang inyong lingkod nakikita yung pagmamahal ni Senator Bongo sa mga duka at moralita. Pero trabaho niya. Pero hindi po sapat Ang kailangan natin ay mayroong tinatawag na tapang, diba? Number 1 o talino, tapang para maipatupad yung kanyang mga gusto, katulad ng ginagawa ng ating Pangulo, ng mga patakot-takot na mga hadlang, pagtuna, pagbatikos,
itinutuloy pa rin niya yung inaakala niya na makabubuti sa bansa. Yan ang kailangan po natin, at kailangan natin na ituloy-tuloy yung pinasimulan na mga programa, pinasimulan na pagbabago, at yung mga infrastruktura na ang karamihan ay matatapos sa pagbaba ng ating Pangulong Duterte. Dahil sabi ng Pangulo, ayokong mag-iwan ng hindi tapos na proyekto dahil baka yung susunod ay hindi ito. Mga politika. Kaya gusto ng taong bayan yung magtutuloy, katulad ni Senator Bongo, katulad ni dating Senador Bongbong Marcos, hindi pa lang nagdedesisyon, pero may mga nagpapakalat dyan na kay sumisakit daw si Bongbong Marcos. Wala po, dahil nakikita naman natin na kuminsan na-interview siya. Na-interview siya doon sa Radyo Pilipinas. At okay naman po siya. Pareho yan. Si Sara at saka si Bongbong, pareho merong legacy na susundan Si Bongbong yung naiwang legacy at mga blueprint ng yumaong dating Pangulong Marcos na yung iba ginagawa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagawa na, yung iba ginagawa. Si Sara Duterte, ganun din kay Bongbong Marcos. Meron ding legacy, meron ding mga yung pinasimulan ng kanyang tatay na si Digong, Mayor Digong. Dapat ituloy rin niya. Itutuloy din po. Kaya may posibilidad, Bongo, Sara, at Bongbong Marcos. Yan lamang po ang pwede natin pagpilian kung sakaling tumakbo. Pero sabi nga, yung iba, katulad ni Po, ni Pacquiao, sino pa? Lacson. Sino pa? Ramon Ang. Hindi po yan dahil nakita na natin na yan ay puro protektor ng oligarch. Ramon Ang, isa ring oligarch. Alam mo, madali naman magkunwari na nagbago, na tumutulong sa mga mahirap, pero may palaman ho yun, di ba? Kaya kailangan pag-aralan nating mabuti. Kritisin natin mabuti. Dahil madali naman na tumulong kunwari, katulad ni Manny Pacquiao, pinapakita niya, namimigay siya, kinukunan 1,000, 1,000. Pila-pila. Di ba? So, anong ibig sabihin nun? Bakit kailangan kunan yung halaga ng pera na ipinamimigay? So, ibig bang sabihin, 1,000 lang ang halaga ng boto ng bawat tao na yung binigyan? Dahil out of utang na loob. Kasi tayong mga Pilipino, kahit sa piso lang, tinatanong natin utang na loob. At sinasabi na natin mabait. Pero yung bait, kayang-kaya pong gawin ng kahit sino. Nasabi nga natin, bantad na tayo dyan sa mga politiko na pabuhat-buhat ng mga batang marusing, ang kayot-kayot, sabi, pero ang panghi-panghi, di ba? Pero tinitiis dahil nga gusto masuntit ang boto ninyo. Pagdating na nakaupo na, matatakbuhan niyo pa ba? Hindi makita. Hindi na ninyo makukita yan at hindi nyo na makakakita. Hindi makita. Kaya medyo madala na tayo. We have to learn our lesson. Hindi basta-basta na sa ngayong mga panahon, 2022, sa mga pinagdaanan natin, kailangan ng isang masusing pag-aaral. Kung kinakailangan magsaliksik, mag-research, may Google available na social media. Andiyan yung technology natin. Yung mga record nila, kung yung mga nagawa, kung ano yung mga ginawa. Maganda at hindi maganda. Matulog lang dyan. Hindi, huwag tayong maniwala kuminsan dyan sa mga nagsasalita sa himpapawid, di ba? O mga kolumnista. Mga PR. Mga PR yan kuminsan depende sa ibabaya, depende sa envelope, laman ng envelope, di ba? Hindi ko naman po nila lahat, pero karamihan po, kasi nga, yan ang ginagawang bread and butter. Yan po ay lumalabas na kasama sa hanap buhay. Pero hindi naman po tayo nagmamalinis,
kasama na rin si James Gojo, ito po ay advocacy. Maswerte na kung tayo po ay mayroong commercial, nakakakuha tayo kahit maliit, hindi kumpara dun sa iba na nakakakuha ng mga milyon-milyon. Pero tayo, kahit kaunting-kaunti lang, meron lang pantawid sa pamasahe, okay na po. Happy na. Masaya na po ako. Okay sa gagaling pa sa bulsa ko. Diba? Kaya ito po, laban para sa aking mga anak, para sa aking mga apo. Para sa inyo na kung po, sakali po bayan. na tayo ay pass away na o namatay na tayo, iiwan natin yung ating bansa na isang matatag na bansa, isang maunlad na bansa para sa mga susunod na henerasyon. Na yung ating dinanas ay hindi nadanasin ng ating